Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Alright kaibigan, welcome to the Parking University kaibigan. Andito tayo ngayon sa kalsada kaibigan. Let's share another knowledge kaibigan. Alright, ang topic natin ngayon kaibigan, itong sa libro ng How to Make Friends and Influence People by Dale Carnegie. Napakagandang libro to kaibigan. So, if nag-focus tayo nitong libro kaibigan sa college, this is I think this is worth more than on my 5 years in college kaibigan, this because this is ito yung sa totoo sa realidad ng buhay kaibigan. Okay, school is good but hindi mag-i-end yung knowledge natin sa school kaibigan. So may marami tayong dapat kang matutunan na pwede nating ma-apply sa realidad ng buhay. Okay, so ano tong libro kaibigan? So ginawa tong libro na ito kaibigan para paano tayo daw win ng friends and influence people because sa realidad ng buhay, whether you work, do business or anything, you need to influence people kaibigan. Pag hindi ka makapag-influence ng people, hindi ka mag-prosper. Okay, so your business, kung mag-business ka, if you cannot influence people, you cannot win friends kaibigan, hindi mag-grow yung business mo. Kung ikaw naman ay nagtatrabaho kaibigan, empleyado lang, where is there's nothing wrong with that. Pag hindi ka marunong magipag win friends or influence people, napakahirap kang ika-work at saka most likely walang gusto makipag-work sa'yo kaibigan. So ito yung may mga tips doon na ma-apply natin sa realidad ng buhay. So i-focus natin itong istadihan tong libro na kaibigan. Ni-recommend to sa I think more than million copies ng sold nito at sa napakagandang basic principles of universe kaibigan na nalimutan natin na kung i-apply daw ito natin, slowly natin itong i-apply kaibigan, itong knowledge na ito, it could improve our life. Wow! Okay? So we are too busy with other things. We are chasing money, chasing anything kaibigan, pero itong mga basic na principle, pag hindi natin ito ma-apply kaibigan, wala, mahirapan pa rin tayo kaibigan. Napaka hirap abutin yung gusto natin kung yung foundation natin mali. Ayun yung kaibigan. Alright, so sa chapter 1 ito kaibigan, sinabi doon ano kadelikado to criticism kaibigan. Wow, di ba? So tayong mga Pilipino, it's our nature kaibigan na we love to criticize, di ba? So it's normal yun na gusto tayong mag-criticize ng ibang tao para at least ma-prove natin sa sarili natin na we are better than them. Wow! Alright, pag may magkamali, i-criticize kasi para to learn a lesson. So yun yung belief natin na in order for someone to learn a lesson or to let them know na mali yung ginagawa nila is we need to criticize them. Criticizing them, also we can prove na parang above tayo sa kanila, mataas tayo sa kanila. Pero dito sa libro na ito kaibigan, sinabi na ang criticism kaibigan, wala kang nakita na tao kaibigan na loyal sa iyo. Maghanap ka ng tao na palagi mong criticize niya. For example, isang amo kaibigan, yung it could be helper niya or anyone, palagi niya yung criticize kaibigan, 100% wala kang makitang loyalty ang tao na yan. Bakit? It's a normal yan sa human behavior kaibigan. Pag tayo ay criticize kaibigan, hindi tayo magiging dyan. As much as possible, you hate that person already. Kasi criticize ka nila. So ang tao, we are craving for appreciation kaibigan. Ang tao, we are craving for attention. We are craving for importance. So ang tao kaibigan, it's a human nature kaibigan na masaya tayo, or we are looking for this we are looking for this importance na kahit gaano yung level natin sa buhay, pag yung tao binigyan tayo ng importansya, it could be that's the most important thing na feeling kaibigan. Imaginin mo pag yung presidente si Roosevelt yata yung kaibigan sa Amerika, na yung driver niya, gardener niya, anyone kaibigan, he is treating them the same sa senador o anyone na tao. So walang pinaano si Roosevelt, wala siyang pinipili. So
he called it by name, their name. So wala siyang pinipili, kaibigan. So yung mga tao na nakatrabaho niyo, kaibigan, it could be a helper, it could be a gardener, they are yun yung pinaka proud sa buhay nila, kasi nga treat sila as the same or equal without criticism. Wow! So bakit yung criticism inuupi natin, kaibigan? Kasi we could be, hindi tayo aware, or it could be unconsciously na we are criticizing someone. Okay? So no, hindi pa ako nagle-learn, nagbabasa. So it's normal for me as well to criticize, because yung mga tao na kasurahan ko, kaibigan, yun yung mga ginagawa nila. Nag-criticize sila. So most likely maapektuhan ka, and later on hindi tayo nag-open hindi tayo nagle-learn na yung criticism pala is napaka-bad na gawin, kaibigan. Okay? Pag yung tao criticize mo, kaibigan, hindi na yan makalimot sa'yo, kaibigan. Okay? Hindi na yan makalimot. Most likely, hindi ka na makabenefit ng tao na yan, kaibigan. Kasi kahit gano'n po man may yung mali na ginawa niya, kahit ano yung fault na ginawa niya, kaibigan, pag criticize mo yan, hindi yan siya mag-learn. Nasasaktan yun, kaibigan. Parang nagbubuon, parang prejudice doon. Instead, there's another way of criticism na parang hindi siya masaktan. It's something like encouragement instead. So pwede yun. Pero pag criticize natin yung tao, kaibigan, so wow, wala ka nang mapapala doon, kaibigan. Hindi pag nakatalikod ka doon, yung pag kinondem mo yung tao, kaibigan, it will come back to you as well. Wow! So ito yung sekreto ni President Roosevelt, kaibigan, na hindi siya mag-criticize ng tao kahit gaano pa yung nagkamali yung tao, so hindi niya criticize, in-encourage niya. So ito yung learning na natutunan natin dito sa chapter 1 ng How to Win Friends and Influence People. If we don't criticize, kaibigan, if we encourage people, if we give importance to people, let them feel that they are one of the important person, ano man yung status ng buhay, that's the way to influence people. And pag maka-influensya tayo ng people, kaibigan, we could lead. Okay? So we could succeed to friendship, business, or anything else. Alright, kaibigan, hindi ko na sayang yung oras mo. I wish you well. Close your eyes, open your arms, and not your legs, and it's all yours. Peace, love, good health, abundance. All the riches in the world, sa inyo na yan. Boom! Shaka!